Philippians chapter 1. Ang magiging teksto po natin, verses 9 to 11. Philippians chapter 1, verses 9 to 11. And this I pray. Sulat po ito ni Apostol Pablo, particular dito po sa mga taga-Pilipos. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Again, Philippians chapter 1, verses 9 to 11, and this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po nagpapasalamat sa patuloy na pagpapala mo sa amin. Thank you for another day that you have given us, and thank you for this great opportunity once again na kami po'y mag-aaral ng iyong banal na salita. Lord, I pray that you will again bless us and guide me sa aking pong magiging pagbabahagi ng salita mo. Nawa ito po ay maging pagpapala, paalala, pagtuturo sa bawat isa po sa amin. Maging kaparaanan din upang kami po ay lalong lumago sa aming pong buhay, pananampalataya. Samahan mo kami, aming Ama, at talagang patuloy na kausapin sa mga mensaheng amin pong napapakinggan. Muli po, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming pagsasalo-salo sa kapurihan po ng iyong dakilang pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. So, ang ating pong binasa ay sulat ni Apostol Pablo, particular sa mga mananampalataya. Dito nga po sa Pilipos, mga kapatid. And it is good for us being believers to somehow learn mula po sa sulat na ito ni Apostol Pablo. Ang ating pong magiging pagtalakay ay may kinalaman po sa tinatawag nating pagmamahal. Love with knowledge. Love with knowledge. Ang sabi po kasi ng talata, and this I pray that your love may abound yet more and more in knowledge. So, mga kapatid, mga minamahal, ang usaping pag-ibig ay usaping makadiyos. Ang usaping pag-ibig ay usapang Kristiyano. Because we cannot expect na ang hindi nakaranas ng pag-ibig ng Diyos ay matututong magmahal ng tama at tunay ayon sa turo ng banal na kasulatan. Mga kapatid, mga Kristiyano, siguro po ang mensaheng ito ay dapat maging panawagan po sa atin. Sapagkat sa totoo lang, bilang mga mananampalataya, dala-dala po natin ang pangalan ng ating Panginoon. And it is good na tayo po'y maging conscious sa pangalang dala-dala natin at lalo na maging cautious. Sapagkat anuman po ang ating pong maging patotoo, ito po ay magkakaroon ng tinatawag nating kapurihan o kapintasan. Anuman po ang maging lakad, pamumuhay po natin, for sure, dala po natin ang pangalan ng ating Panginoon. So, alam niyo po na sinulatan ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya sa church na ito to encourage them na talagang maging joyful believer. In fact, mga kapatid, kahanga-hanga po ang ihemplo na ipinakita ni Apostol Pablo at maging sa naging paalala po ng buhay ni Apostol Pablo sa kanila. Si Apostol Pablo po, mga kapatid, ang Kristiyano na makikita natin na sa usapang pag-ibig talaga namang malalim. Pag-ibig na may pag-unawa, pag-ibig na may kaalaman, pag-ibig na may karunungan. Yan po ang magandang ating matutunan sa ating pong mensahe ngayon. You know, as we continue on in the Christian life, sa totoo lang po, dapat sa lahat ng aspeto ng buhay bilang Kristiyano, dapat nag-grow po tayo. Okay? Katulad dito, ang ginamit na salita, that your love may abound, yet more and more in knowledge and in all judgment. Okay? That you may be approved things that are excellent.
Yun ang ating pong pinaka-goal. Yun po ang dapat tinitibok ng ating puso at ninanasa natin upang ating pong mapatunayan, 'di ba, kung ano po ang mainam, yun po ang magawa po natin kung ano po ang mabuti. So dahil ito po ay masasabi nating isa sa mga church epistle ni Apostle Paul, it is good to somehow bear in mind na sa sulat na ito ang kanyang intensyon ay i-enlighten at i-educate ang mga mananampalataya. To remind all of them that as they continue on in the Christian life, mga kapatid, sa kanila pong buhay pananampalataya, ang sabi niya, ito ang aking panalangin, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. Ngayon pong umagang ito, sa ating pong magiging pagtalakay, tatlong bagay po ang gusto kong bigyang pansin po natin sa ating pong mensahe. Una po, about deepening our devotion. Okay, ang unang puntos po natin is deepen our devotion. Siyempre po, bilang mga mananampalataya, pag pinag-usapan ng debosyon, ang devotion po natin ay dapat una sa lahat sa Panginoon at marapat sa Panginoon. Okay? Hindi magandang nagpapatuloy ka lang. Dapat habang nagpapatuloy, mas lumalalim po ang ating debosyon. Una po sa Panginoon, maging sa mga bagay ng Panginoon at mga kapatid natin sa Panginoon. Ang sabi po niya, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. Sa usapang pag-ibig po, alam natin na sa batas ng Diyos, sa dakilang utos ng Diyos, ang pinakadakilang utos ay ang ibigin po natin siya ng buong puso, di ba? Love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. So, iyan po ang utos ng Panginoon. How is our love? Di ba? Particular sa Panginoon. Kamusta po tayo na sa ating pagpapatuloy? Kamusta po ang pag-ibig natin sa Diyos? Habang tumatagal ba, lalong nag-a-abound? Habang tumatagal ba, lalong lumalalim? Habang tumatagal po ba, mas tumatamis? Mga Kristiyano, isang bagay na dapat particular tayo ay ang usapin ng pag-ibig sa Diyos. Kaya nga sabi ko, hinahangaan ko po ang mga kapatiran, ang mga mananampalataya, na talagang kung tutuusin, habang tumatagal sila, mas lalo po silang nag-i-enjoy sa mga bagay ng Panginoon. Yung bang habang tumatagal po tayo, mas gusto pa nating dumami ang ating kaalaman patungkol sa Diyos, mas gusto pa natin siyang makilala ng lubos, mga kapatid. So it is good to somehow evaluate ourselves, examine ourselves. Kamusta na po ang pag-ibig natin sa Panginoon? Bago pa ang kahit kanino. Okay? Bago pa ang kahit sino. Kamusta po tayo? Gaano kalalim ang pag-ibig natin sa Diyos? Gaano katindi ang pagmamahal po natin sa Kanya? Ang pagmamahal bang ito ay masasabi nating naipapahayag, naipapakita, na kahit po magsasakripisyo tayo, kahit po dumating doon sa punto na may mga challenges po, mga kapatid, talagang hindi tayo mapipigilan? So one thing that the Apostle Paul emphasized to them is this very thing. Na ang sabi niya, and this I pray that your love may abound yet more and more. Nung turuan po ni Apostle Pablo ang mga taga-Korinto, kahit na talented kayo, kahit na gifted kayo, kahit ang gagaling ninyo, pero lahat ng gagawin nyo, kung walang pag-ibig, walang kabuluhan ang lahat ng bagay. Okay? Ang dapat maintindihan natin, lalo na church tayo ng Panginoon, kung tayo po'y church ng Panginoon, dapat tayo ang kinadadamahan ng malalim na pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa isa't isa. So, dalawang bagay po ang dapat maintindihan po natin sa utos ng Diyos. Yan po'y recorded sa Matthew chapter 22, verses 37, 38. Kumbaga, ang idea po, ang pinakadakilang utos, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo. And then, yung pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Kaya pala si Apostol Pablo, sa kanyang pagtuturo sa usaping church, ang isa sa laging particular po siya ay ang relasyon ng isa't isa sa bawat isa.
Okay? Of course, una sa lahat, relasyon po sa Diyos. It is always good to somehow secure and make sure na ang pag-ibig natin sa Diyos maayos. Diba? Kumbaga, vertical, horizontal, mga kapatid. Godward and manward. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ibigin daw po natin ng Diyos. Yan ang una sa lahat. Ibigin natin ang ating kapwa. Yan po ang ikalawa. At dyan po nababahagi ang lahat ng kautusan. Ang ibigin po natin ng Diyos at ang ibigin po natin ang ating kapwa. Kaya nga uulitin ko po. At ito madalas ko pong sinasabi. Sapagkat aamin po ako sa inyo na ang burden po ng puso ko ay ang makakita ng mga churches na kung saan sinasabing church ng Panginoon pero hindi magawa na ibigin ang kapatiran. Hindi magawa na ibigin ang isa't isa. Aralin po ninyo, tingnan po ninyo sa Bible at hindi po ako magsasawa na ito ay laging ipaalala sapagkat may kinalaman po ito sa magiging kapurihan ng Panginoon or kapintasan ng pangalan ng Panginoon. Mapagtitibay na tayo po'y mga alagad, tagasunod ng Panginoon pag nagmamahalan daw po tayo sa isa't isa. At nababatikan po ang pangalan ng Panginoon kapag sinasabi po natin na Kristiyano tayo, pero ang ating pong damdamin at ang pakikitungo sa ating mga kasama mismo sa church ay hindi tama. Magiging particular ako, ang isang matinding sakit ng mga nagsasabing Christian churches ay ang mga pagkakampi-kampi, yung mga pagkakabahabahagi. Okay? So, alam niyo po, yung mga ganitong mensahe, hindi mo kailangan magpatama. Sapagkat kahit po sa panulat ni Apostol Pablo, ito po'y ina-address niya. Kasi aware po si Apostle Paul na kapag ka po ang naging problema sa usapang church ng Panginoon ay ang relasyong tama, ang pagmamahalan sa isa't isa. Pag yan po ang naging problema, malaki po ang epekto sa gawain. Sa palagay po ninyo. Sa palagay po ba ninyo napupuri ang pangalan ng Panginoon kapag ka tayo po ay mga hindi nagkakasundo? Kapag tayo po ay nagkakampi-kampi, kapag tayo po ay may pagsisiraan, kapag tayo po ay may papaligsahan. Simple ano po ito, ha? Kumbaga, evaluation. Pamilya. Sino pong magulang ang natutuwa ng mga anak niya hindi magkakasundo? I'm sure you know the answer. Okay? Walang matinong magulang na matutuwa na ang mga anak niya hindi magkasundo. Mga kapatid, mga minamahal, dapat ito ang magdala sa atin sa kaisipan na talagang I am very sure that God is not happy to see na ang kanyang mga anak ay hindi po magkakaayos sa usapang relasyon. So mga kapatid, ang panalangin po ni Paul, di ba? Kasi sometimes may mga pagkakataon po kasi na kapag ka nakakatalakay tayo, ako po hindi magkakaila. Aware po ako sa maraming mga churches. Aware po ako, maging sa akin mismo, sa aking obserbasyon, sa aking pag-aalaga, sa mga cases na nahawakan ko po, sa mga counseling, ang isang nakakabigat sa usapang gawain ng Panginoon pag may conflict sa loob po ng iglesia. Kapag may mga hindi nagkakasundo, kapag hindi maayos ang relasyon sa isa't isa. Kaya nga sabi ko, kapag po ako ay tumatalakay, ang Kristiyano po dapat habang tumatagal, lumalalim ang debosyon sa Panginoon. And when we say devotion, it means to say, ito po yung yakap, di ba? Ito po yung yakap sa Panginoon, yung yakap sa gawain ng Panginoon. And the verse, our text, ang sabi po, and this I pray, that your love may abound yet more and more. Paano natin tinatrato ang isa't isa? Mga kapatid, sabi ko nga, utos ito ng Panginoon. Kaya kung ito po ay bigyan natin ng diin, kasi alam ko po na ang makatutulong sa church ay yung pong sa pagpapalalim natin ng ating debosyon, ito po ang pinakapundasyon, yung debosyon, yung pag-ibig natin sa Diyos, yung pag-ibig natin sa kapwa, yung pag-ibig natin sa kapatid, yung pag-ibig natin sa gawain, yung pag-ibig po natin sa isa't isa. Kaya kumbaga, hindi po ako magsasawa na bigyan po ng diin yan. Kasi pagka may pagmamahalan, may pag-uunawaan,
Kapag ka may pagmamahalan, nandoon ang kapakumbabaan. Kapag ka nandoon po yung pagmamahalan, mga kapatid, nandoon po ang patawaran. Nandoon po ang pagsasaalang-alang. But sad to say, mga kapatid, meron po mga nagpapaligsahan. At ito, didiretsahin ko na po kayo. Meron pong mga, minsan gagamitin pa ang social media. Magpo-post ng kung ano-ano po sa FB. Hindi ko alam. Talagang tayo po ba ay mayroong pagpapahalaga, may pagmamahal sa Diyos at sa bawat isa? So, I am actually emphasizing this morning na dapat habang tumatagal tayo, ang pagmamahalan po natin mas lumalalim. Ang devotion po natin ay makikita sa kung gaano po ang nagiging pagmamahal natin sa Diyos at sa Kanyang gawain. So, ngayon po mga kapatid, for me, ang isang magandang mapansin po natin sa ating pag-aaral as we continue on, as we grow in the Christian life, we need to deepen our devotion. Palalimin po natin ang ating pong debosyon, mga kapatid. Okay? Deepen our devotion. Ang sabi po, love may abound. Okay? Ikalawa po, defend our doctrine. Defend our doctrine. And this I pray that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. Alam nyo, bilang mga Kristiyano po, ang isa sa dapat nagiging lalim natin, aral. Dapat ang isa sa nagiging lalim natin, kaalaman, katuruan. So napakahalaga po na ito ay mabigyang pansin po natin sapagkat may mga pagkakataon po na kaya tayo nasusway sapagkat hindi po tayo lumalalim sa ating pong doktrina. Okay? Actually, yung unang iniisip kong puntos na ito, puro deepen ang ating pong bibigyan ng diin. Kasi parang yun po yung concept that your love may abound yet more and more. So palalimin po natin, una sa lahat, ang ating debosyon sa Diyos. Ikalawa, palalimin po natin ang ating pong doktrina. Ang ating pong paglago sa doktrina ng ating pong Panginoon. Okay? We need to deepen our doctrine. So, yung maging sound po tayo, maging substantial po tayo, mga kapatid, at maging strong po tayo sa usapang doktrina, sa usapang kaalaman. Again, ang usapan po ng debosyon ay pag-ibig sa Diyos at ang mas malalim na pagkakilala po natin sa Diyos. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. In the life of the Apostle Paul, sa kanyang pong pagpapatuloy, ang gusto po niya, mas makilala pa po niya ng malalim ang ating Panginoon. Okay? Gusto po niya na mas malalim pa ang kanyang pagkakilala. Kaya nga ang kanyang takbo lagi ng isip, kahit gaano na siya katagal, kahit gaano na po siya naglilingkod sa Panginoon, ang talagang heart's desire pa rin po niya ay hindi lamang ang lumalim ang pag-ibig niya sa Panginoon, kundi lumalim siya sa doktrina, lumalim siya sa kaalaman, lumalim siya sa pagkakilala sa Diyos. Mga Kristiyano, kamusta na po tayo sa usapang turo? Kamusta na po tayo sa usapang aral? Kamusta na po tayo sa usapang doktrina? Kamusta na po tayo sa usapang kaalaman? Kung ang pag-uusapan ang ating pong Panginoon Diyos, sa usapang aral ng Biblia, gaano na kalalim ang pagkakilala natin sa Kanya? So, ganun na rin po ang gagamitin kong point, deepen our devotion and deepen our doctrine. Mas palalimin pa natin, di ba, ang ating pong knowledge about the doctrine of the Bible. Yung ating pong pagkaunawa, pagkakilala at kaalaman tungkol po sa ating Panginoon. So napakahalaga sa akin at sa iyo na habang nagpapatuloy po tayo, mga kapatid, lumalago tayo sa kaalaman sa Panginoon. Ang sabi nga ni Paul, di ba? That I may know Him and the power of His resurrection, being conformable unto His death. Ang isang hindi po makatutulong
na takbo ng kaisipan na dahil ligtas ka na, yun na lang yun. O kaya, dahil may alam ka na, yun na lang yun. Mga kapatid, dapat habang nagpapatuloy, mas lumalalim pa. Habang tumutuloy sa ating buhay pananampalataya, mas nadaragdagan pa ang ating kaalaman. Mas lumalalim ang ating pagkakilala sa Diyos. Mas tumitibay tayo sa usapang turo. Mas nagiging knowledgeable tayo sa mga doktrina na itinuturo sa banal na kasulatan, mga kapatid. Yes. Ito po ang isang challenge at ang encouragement po natin sa bawat isa. Una, palalimin po natin ang ating debosyon sa Panginoon. That our that love may abound. Okay? Yun po ang sinasabi ni Apostol Pablo. More and more in all knowledge and in all judgment. So, we must grow in knowledge. Maganda po na kapag Kristiyano po tayo, alam natin ang ating pong aral na tinatayuan. It is good for every believer to learn more and more. Diba? To love more and more. Yun po ang isang bagay na nakikita kong napaka-importante po. Si Apostle Paul naging particular po dyan. Kung titingnan nyo nga po, di ba? Sa chapter 3 ng Philippians. So, Pilipos din po, mga mananampalataya rin po ang kanyang kausap. Tingnan nyo po kung papaano dapat mahamon tayo kay Apostol Pablo. Ang sabi po niya sa verse number 1 ng Philippians chapter 3, "Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe. Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision. For we are the circumcision which worship God in the Spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh." So ito pinapaliwanag po niya. Diba? Sabi niya, "Though I might also have confidence in the flesh, if any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I bore." Tingnan niyo yung kanyang credential sa usapang hindi mananampalataya. Sabi niya, "Circumcised the 8th day of the stock of Israel of the tribe of Benjamin, and Hebrew of the Hebrews, as touching the law, a Pharisee. Concerning still persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Ye doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ." Pansinin niyo po ito. Ang sabi po niya sa verse number 8, "Ye doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus our Lord." For Christ Jesus, okay? Knowledge of Christ Jesus, my Lord. So, yun ang pinalalalim natin dapat, yung aral, yung pagkakilala, yung pagkaunawa at kaalaman tungkol po sa ating Panginoon. Diba? "Ye doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ." Ganyan ka ba magpahalaga sa aral? Ganyan ka ba magpahalaga sa pagkakilala? Sa pagpapalalim ng pagkakilala sa Panginoon at sa aral ng Panginoon? Verse number 9. "And be found in Him, not having mine own righteousness which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith." Verse number 10, "That I may know Him, and the power of His resurrection, and the fellowship of His sufferings, being made conformable unto His death. If by any means I might attain unto the resurrection of the dead, not as though I had already attained, either were already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus." Verse 13, "Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if anything ye be otherwise minded, God shall reveal this even unto you." Mga kapatid, mga minamahal, dito po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, sa church ng Philippi, mga kapatid,
ang mapapansin nyo po na talagang binigyan niya ng load, ng weight, ay ang usapin ng pag-ibig sa Panginoon. Yes. Diba? Ang Kristiyano kasi dapat kung may palalalimin, una, yung kanyang debosyon sa Panginoon. Pangalawa, yung aral. Diba? Deepen our devotion, deepen our doctrine, mga kapatid. We should grow in knowledge. Bawat isa po sa atin. Kaya nga nakakatuwa na sa mga churches, meron pa rin talagang pagsentro sa Biblia. Yung ginagawa pong Bible quiz ng Living Water Baptist Church, particular, nakagrupo po ang bawat mga mananampalataya to encourage them to read their Bible, to learn more about the Word of God. Diba? So, importante po yun. So, kaya ang Kristiyano po, dapat mas maalam sa salita ng Diyos, mas maalam sa Biblia. Mga kapatid, pangatlo po, deepen our discernment. Kumbaga sa idea, sharpen. Ang talagang puntos na ginawa ko po, una, deepen our devotion. Pangalawa, defend our doctrine. Kasi nga po, isa sa makikita nyong gawi ni Apostol Pablo ay ang bigyan ng emphasis ang mga tamang aral at ang payo niya sa kanyang mga sinulatan ay ang tayuang matibay, ang tamang turo, ang tamang aral. Kay Timothy nga po, ang madalas na warning niya bilang mangangaral na kanyang tinuruan, yung bang papagtibayin talaga, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort, with all long sufferings and doctrine. Diba? Fight a good fight of faith. Yun po ang itinuturo po niya. Si Jude, ang sabi, we should earnestly contend for the faith. So we need to defend our doctrine. Ngayon, naglipana na ang kung ano nung aral. At nakakalungkot na napakadali nating mahikayat ng mga kung ano-anong turo, kung ano-anong aral. Kaya nga sabi ko, tama rin kung deepen ang ilalagay ko. Pero originally, sa akin pong mensahe ngayon, defend our doctrine. Diba? So, yun po. Tapos po, pwede rin po, mga kapatid, na ang idea po ng point number 3 natin, doon sa deepen our discernment, develop. Develop our discernment. Approve things that are excellent. Maganda rin po na ang Kristiyano habang tumatagal, tumatalas at nag-i-improve ang kanyang discernment. Alam niya ang tama at mali, alam niya ang turong Biblia talaga at turong sablay, turong lihis, mga kapatid. Ang sabi po ng teksto natin, kung babalikan niyo po sa Philippians chapter 1, ang sabi po ng verse number 9, and this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that ye may approve things that are excellent, that ye may be able, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Ang ating pong dapat pinalalalim, yung ating pong devotion, yung ating pong doktrina, at yung ating pong discernment. Magandang quality rin ng isang Kristiyano. Yung talagang nadidiscern niya kung tama o mali yung tagapagturo. Opo, kung tama o mali ang turo. Kasi sa Biblia po, niliwanag talaga yan. Diba? Try the spirits whether they are of God. For many false prophets are gone out in the world. So talagang ang Kristiyano po, habang tumatagal, kaya nga love with knowledge talaga eh. Diba? So let us grow in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pag tiningnan nyo po, ang magdidevelop ng ating discernment ay ang salita ng Diyos. Kaya gusto nyo po na mapalalim ang ating discernment, ma-develop ang ating discernment. Alam nyo po ang kinailangan? Deepen our doctrine. Diba? Be deep in the Word of God. Habang tumatagal ka, magpakalalim ka sa salita ng Panginoon. And then deepen our love. So, yan po ang dapat ina-apply ng mga Kristiyano. Kaya, deepen our devotion, defend our doctrine, and develop our discernment. Let us grow, mga kapatid.
Dapat magpatuloy po tayo sa ating pong paglago. Pagka po sinabi natin yung discernment, ito yung kakayahan na talagang makita mo ang mga bagay-bagay sa turo, aral ng salita ng Panginoon. We can apply discernment practically. We can apply discernment spiritually. Mga kapatid, kumbaga, mai-apply po natin ang discernment po natin sa usapan po ng mga pamumuhay, lakad, 'di ba? In dealing with people, 'di ba? Kasi ang discernment po malaking tulong para sa tamang desisyon. Okay? Yung discernment po malaking tulong sa tamang dealings natin sa tao, mga kapatid. So yung mga decision natin, yung dealings natin sa tao, malaki po ang maitutulong ng discernment. Kaya sa church, malaking tulong kapag ka po ang mga members nag-i-improve, matalas ang kanilang discernment. Halimbawa lang po sa mga desisyon na ginagawa natin, sa mga masasabi nating pamamaraan ng ating lakad, ng ating pamumuhay. Ang tanong, naiisip mo ba kung makakasama o makakabuti sa usapang pangalan ng Diyos, sa usapang gawain ng Diyos, sa usapang church, mga kapatid? Yung ginagawa ba natin, makakabuti o hindi? Discernment din po ang tawag doon. Yung mga nagtuturo, tama ba ang itinuturo o mali? Discernment din po ang kailangan natin doon. Kaya nga para sa akin po, mga kapatid, 'di ba? Tayo po ay masasabi nating magpakalalim sa ating Panginoon. Saan tayo dapat magpakalalim? 'Di ba? Doon po sa usapang debosyon, sa usapan po mga kapatid ng doctrine, at sa usapan po ng discernment. Siguro po magandang mabigyang pansinin po natin ang sulat po ni Apostol Pablo sa Hebrews chapter 5. Isa ito sa akin pong laging ginagamit na paalala sa mga Kristiyano po na kadalasan nagiging problema po sa church. Yung bang ang tingin natin, magaling tayo at mabuti tayo sa ginagawa natin, ipinipilit po natin ang ating gusto at nagiging hukom po tayo ng iba at tayo po ay nakikipagmatigasan sa marami po, mga kapatid. Yung bang masasabing imbis na mag-unawaan, imbis na magpatawaran, imbis na magsaalang-alang sa isa't isa, mga kapatid, nagmamalakihan, nagpapataasan, di ba? Sabi po ng nanay ko noon, kapag hindi po kami willing na talagang mag-ayos ng mga kapatid ko pagka may conflict kami, 'di ba? Tinitiis namin ang isa't isa, pero ang ginagamit po na salita ng mga Katagalugan, tinitikis mo talaga ang sarili mo, 'Di ba? So ganun po. Tingnan niyo po ang sabi ng Hebrews chapter 5. Ang sabi po ng verse number 12, for the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again. Try to analyze that. Yung dapat daw nagtuturo na, pero kailangan tuturuan pa din. Di ba, simple lang po Simple lang po, mga kapatid. Bakit mo aasahang magtuturo ang hindi pa maalam? Paano mo aasahang magturo yung hindi pa malalim? Paano mo aasahan? Mga kapatid, sa madaling salita, ang writer po, ang expectation niya, pag tumatagal tayo, dapat nag-grow tayo. Diba? Dapat nananagana po tayo sa usapang love, sa usapang learning, sa usapang living. Diba? Kung ang pag-uusapan po, mga kapatid, yung pong idea na tayo po sa buhay pananampalataya, kung matagal na tayo. For the time ye ought to be teachers, ye have need that one teach you again, which be the first principles of the oracles of God, and are become such as have need of milk and not of strong meat. So nilinaw dito ng writer. Ang sabi niya sa verse 13, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Yung matatagal na hindi lumalalim, immature ang tawag po doon. Medyo ano pa yun Ang mas mabigat yung karnal. Karnal ang tawag sa mga Kristiyanong hindi lumalalim. Karnal ang tawag sa Kristiyanong hindi lumalago. Yung hindi po lumalalim sa pag-ibig. Yung hindi po talaga masasabi po nating lumalalim sa turo. At yung hindi po lumalalim sa tinatawag nating discernment.
Dapat as we continue on, yung discernment natin, talagang nasa sharpen, mga kapatid. Sabi niya, for everyone that useth milk is unskillful in the word of righteousness, for he is a babe. Sa verse number 14, but strong meat belongeth to them that are of full age. Sabi yung strong meat, doon yan sa mga masasabi nating that are of full age. Ano ang manifestation nun? Yung mga talagang lumago na. Okay? Ang sabi, who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Ang discernment po nakatutulong para malaman natin yung good at kung ano yung evil, kung ano yung right at kung ano yung wrong. Kung ano yung true at kung ano yung false. So, develop our discernment, defend our doctrine, tapos deepen our devotion. So ito po ang mensahe ng ating pong Panginoon. Kaya hindi lang love with knowledge. Pag-ibig na may kaunawaan. Okay? And this I pray, sabi niya, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that you may approve things that are excellent. Kamusta po ang ating debosyon? How is our devotion? How is our doctrine? How is our discernment? Habang tumatagal, sabi ko po sa inyo, pwede po na ikapit natin sa 3 puntos natin yung word na deepen, palalimin. Okay? Palalimin natin ang ating devotion, palalimin natin ang ating doctrine, magpakalalim tayo sa kaalaman, katuruan, kaunawaan tungkol sa aral, salita ng Panginoon. And we need to deepen our discernment. Malaking problema po sa church, yung mga Kristiyanong hindi lumalago sa kanilang pag-ibig sa isa't isa, una sa Panginoon. Una sa lahat sa Panginoon. Yung ating devotion, dapat habang tumatagal, mas in love ka sa Panginoon. Mas in love ka sa gawain ng Panginoon. Habang tumatagal, lumalalim ka sa usapan ng pagmamahal. Nananagana ka sa pag-ibig. That your love may abound more and more in knowledge and in all judgment. Sa doctrine, yes, don't just attend, learn. Don't just attend. Read your Bible. Listen to the preaching. Attend to our Bible class, Sunday school, to deepen our doctrine, our knowledge about the doctrine, and to develop or sharpen, to improve our discernment. Ngayong umagang ito, I hope and I pray na muli po tayong natuto sa aral ng salita ng ating Panginoon. Umaasa po ako na ito ay ating pong magiging aplikasyon sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Sige po, manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa muling aral na ipinagkaloob mo po sa amin. We realize this morning the importance of growth. We realize this morning the importance of development. We realize this morning the importance of having more knowledge about you and about your teaching. May you continue to bless this ministry, Heavenly Father. May you bless each and every one of us, O God. Thank you po sa patuloy na pag-aaral at pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Thank you po. Pinupuri ka namin, dinadakila. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, it is not enough na nakakarinig tayo araw-araw ng salita ng Diyos. Paalala ko lang po, be a doer of the word and not hearers only. Be a doers of the word and not hearers only, deceiving our own selves. So yan po ang turo ng salita ng Diyos. So magsa-shoutout po ako, mga kapatid. Sana po mayayos na tong aking background music. Kasi natutuwa po ako sa mga composition
na kung saan na-repress sa mind ko po, lalo na nung panahon po namin mga kapatid, na ito po ay talagang inaawit din po namin. Kaya nga kita nyo kanina, kahit medyo sintunado, sumasabay-sabay po ako. Opo. So, kasi talagang yan po yung mga nakaka-bless na awitin eh. Kaya yan pong si Deacon Larry Lumanog, isa sa na-appreciate ko po dyan, yung pong talagang pagka po kami magkakasama noon, yung malalim na pag-ibig niya sa Diyos, ine-express po niya by ministering. So baka mag-message uli ako ngayon Opo. Kasi may kapahayagan po yan yung lalim ng pag-ibig natin sa Diyos. So ipag-pray natin. Amen. Marivic Mendoza, anak, good morning. So ganun din po kay Pastor Bernie Tanda, sa kanyang pamilya, kay Nanay Percy Zapata, Ma'am Riza, Preacher Romy C. Bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Blessed is the man who trusts in him. Oh, magnify the Lord with me, and let us all exalt his name together. Taste and see that the Lord is good. Isa po yan sa paborito ni Pastor Norman Gapdulang talata, taste and see that the Lord, He is good. Sister Jean, shoutout sa iyo, Ate Jeannie. Satisfies the longing soul. Kay Sister Maribel Garais, good morning. Shoutout sa inyong pamilya. Fills your Kay Kuya Noe, heart with goodness. at your whole family. Marie, Sister Marie, good morning. Carmelita Belen, good morning. Ate Nora, Sister Gerald. And none shall be desolate. I will bless the Lord. Ayan, Deacon Larry, sana raw magkaroon sila ng copy ng mga songs na ito. Pastor Orlan Balunsak, good morning po. Good morning, Pastor Orlan. Ate Care, good morning. And shout Si Ma'am Jessie Cantileps, all upright in heart. Sister Mary Jane de la Peña, James Jude Mendoza, busog na busog po. Amen. My friend Orly Marcelo, Near to them that are of a broken nakikinig, listening, habang nagluluto ng tras and ube. Nings Balesteros, good morning. Nimpa Bumatay, good morning. Deacon Eboy Domo, Lope Balisi, advance happy birthday sa aking mahal na asawa. Si Preacher John, di ba? Si Preacher John Domo, advance happy birthday din. Ka-birthday yan ng aking wife. Ngayon po birthday ng Dico Dani ko. Happy birthday, Dico Dani. At sa mga birthday celebrants natin. Ma'am Jessica Gatdula, magandang umaga po sa inyo. Emeline Serrano. Yan. Brother Ambel Gallardo, Sister Virgie Santos, Sister Marieta Aranas. Yes, Sister Virgie, Brother Joseph Lingat, Brother Billy Ray Alpuerto. I will bless the Lord. Diba, ang ganda po ng awit, mga kapatid. I will bless the Lord. I will bless the Lord. You're welcome po sa mga nagpapasalamat sa mensahe. You're welcome po. Thank you po. So parang ang ganda po at ang sarap makinig ng mga music. Ito pa isa, Yan. Ay, sorry po. Sa Disyembre pala yun. Ayan po. Pagkatapos po ng awit na ito, pansamantalang magpapaalam pong muli ang inyong lingkod. Let us enjoy the heavenly music. Complete since he came into my heart with his love.
Pastor Nolan, yung mga composition ninyo, ipadala nyo sa akin. Basta hindi tayo magkakaproblema sa copyright, ha? So, we just want to promote Christian music, heavenly songs, mga komposisyon ng mga Kristiyano. Don't forget our message, deepen our devotion, deepen our doctrine, and deepen our discernment. Sister Josephine Carvajal, good morning. Preacher Mio and Sister Ria Dafon, magandang gabi dyan. Magandang gabi na dyan. Si Deep Tinker daw po ang manager ni Deacon Larry Lumano. Joel Castillo, good morning. Purge, Pastor Purge Villarin. Sister Margie Hamon. Ayan o, Deacon Larry, maganda raw magkaroon ng playlist, ang Believer's Breakfast. It is the gift of God, not of works, that I may not boast. And so I'll sing the joyful song of music to the glory of God. As long as I live, long as I can, I'll do my best for Him. I'll do my best for Him. Ang ganda po ng awit. Ano po? Happy Bet Sing On, ha? So, bala ko nga, solohin ko po yan eh. Napakagandang awit, mga kapatid. Kasi nakakaawit ka na, nakapagbibigay mensahe ka pa. So again, good morning everyone. Sa mga nasa ibang bansa, magandang gabi po at magkaroon po kayo ng maayos na pahinga. So, thank you so much for always watching Believer's Breakfast. Ito po ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, ng Tibok ng Puso. Lagit-lagi, ipangaral ang salita ng Diyos at parangalan. Walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Mag-ingat po kayo, pagpalain po tayong lahat, at sa lahat ng ito, to God alone be the glory. I love you all in the Lord.